Maraming tao ang biglang natatawag sa Diyos sa oras ng kalamidad. Kapag yumanig ang lupa, bumuhos ang ulan, o lumakas ang hangin. Sa takot, sa pangamba, at sa pagkalito, saka lang sila napapatingala at nasasabi, Panginoon, tulungan mo kami. Pero hindi ba't minsan, nakalilimutan natin siya kapag payapa ang lahat? Kapag maayos ang buhay, kapag masagana at masaya, tila nagiging huling alaala natin ang Diyos. Marami ang tumatawag sa Kanya sa oras ng kagipitan. Ngunit kapag dumating na ang kaginhawaan, bihira na ang nag-aalay ng pasasalamat. Minsan pa nga, nakalilimutan na natin siyang pasalamatan sa mga biyayang araw-araw niyang ibinibigay. Ngunit mga kapatid, minsan hinahayaan ng Diyos ang mga ganitong pangyayari. Hindi para takutin tayo, kundi para gisingin tayo mula sa mahabang pagkakahimbing ng ating pagiging kampante. Habang abala tayo sa pagtupad ng ating mga kagustuhan, sa paghahangad ng material na bagay, o sa pagkalimot sa panalangin, marahang kumakatok ang Diyos sa ating mga puso. Pero kapag hindi na siya marinig, minsan ay ginugulat niya tayo sa pamamagitan ng mga pangyayaring hindi natin inaasahan, mga lindol, unos o pagsubok, hindi bilang parusa, kundi bilang paalala na siya pa rin ang may hawak ng lahat. Kaya kung ngayon ay natatakot ka, huwag mo lamang sabihin, Panginoon, tulungan mo ako, kundi sabihin mo rin, Panginoon, patawarin mo ako. Hindi lang sa oras ng sakuna dapat nating alalahanin ng Diyos. Sa bawat paghinga, sa bawat umaga na nagigising ka, nararapat na magpasalamat ka, dahil ang bawat araw ay patunay na buhay ka pa dahil sa Kanyang awa. Huwag mong hayaang kailangan pang dumating ang unos bago mo siya kilalanin, o kailangang may mawala bago mo siya pasalamatan. Ang kalamidad ay dumaraan, pero ang mensahe nito ay malinaw. Ang buhay ay marupok, ngunit ang Diyos ay matatag. Kung dati ay nakakalimot kang manalangin, ito na marahil ang sandali para muling lumapit sa Kanya. Huwag mo nang hintayin pa ang lindol o unos bago mo siya maalala. Sa gitna ng katahimikan, habang tahimik ang paligid, tumawag ka na. Dahil baka ang kaguluhan ay hindi parusa, kundi paanyaya ng Diyos na bumalik ka sa Kanya.